ipinigay ang Diyos sa iglesia ng kanyang mga propeta, apostoles, evangelista, guro, at ano pa? So, 5 yun, di ba? Ngayon, ito pong tinatalakay kong ito ay ating pong ila-line up dito sa ating tema na let all things done decently and in order. Kaya kung ito pong itong topic na dapat ko sana ibahagi, ito tatalakayin ko, medyo lilis siya dito sa ating tema, in order. Nangangulugan, kung para mailagay sa ayos ang iglesia in order, kailangan natin ang fivefold ministry. Yung fivefold ministry sa iglesia, yun ang inilagay ng Diyos upang ilagay sa kaayusan ng iglesia. Ngayon, sa fivefold ministry na ito, ang kabuuan ng mensahe ay pinaghati-hati ng Diyos, at kanyang ipinagkatiwala sa bawat isa dito sa fivefold ministry. Kaya ang isang bahagi ng mensahe ay binigay niya sa mga apostol. Ang mga apostol ngayon ay missionaries. Di ba? Ngayon, ibinigay naman ang isang bahagi doon sa mga guro na siya magtuturo. At ang bahagi sa evangelista, ang iba, sa iba pa. Ang fivefold ministry na ito ay magsasama-sama na magtutulong-tulong sa ikasasaktan ng iglesia. Amen. For the perfecting of the saints. Diyan ipinagkatiwala ng Diyos. Pero bago itong fivefold ministry, meron muna na isang mensahero na ibinigay ang Diyos dito sa atin, sa ating kapanahunan, upang ang kanyang mensahe, ito naman ang may pangaral sa atin nitong 5 kabuuan ng fivefold ministry na ito. So, yan po ang order. Mula sa Diyos, sa kanyang mensahero, at sa fivefold ministry. Yan po ang order, di ba? Ngayon, hindi po tayo pwedeng lumabas dito sa line-up na ito. Other than the fivefold ministry, kung ikaw ay magkakaroon lamang ng private interpretation sa salita ng Diyos, you are out of the line. Wala ka na sa kaayusan. So, nangangahulugan, meron ito na tinatawag na subjection, and submission. Sa isang iglesia, naglagay ang Diyos ng isang pastor. Ang pastor, yan ang inilagay niya bilang katiwala niya sa kanyang iglesia. So ano ang katungkulan ng pastor? Upang pakanin ng salita ng Diyos ang kanyang mga kawan. Naalala niyo po ba si Pedro? Nung sinabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi niya, opo, Panginoon, feed my flock. Feed my lamb. Feed my sheep. Mga ganun. So, yan ang katungkulan ng isang pastor. At doon, bilang pastor, meron siya nasasakupan. Sa loob ng iglesia, merong isang the final authority in the church is the pastor. Kaya kapag tumaas ka pa, sa iyo pastor, out of the line ka. Out of the message ka. Out of the word ka. Dahil hindi tayo pwedeng lumihis sa linya na yan. Kailangan, ilagay natin ang ating sarili sa kaayusan in order. In subjection to the Word of God, kung sino ang inilagay niya na dapat tayong magpasakop. So, katulad sa church na ito, meron tayong pastor dito. Bawat miyembro, bawat bahagi, kinakailangan, nagpapasakop sila doon sa kanilang pastor. Ngayon, ang sabi, no one can live higher than the pastor.
Hindi ka pwede na halimbawa ikaw ay miyembro, no? O maging deacon ka man, o maging laity ka man, o trustee ka, no? Mas marunong ka pa doon sa pastor mo. No? Kapag ka ganun ang nangyayari, mas mabuti, lumabas ka na sa church. Kung sinasabi mo na nakahigit ang iyong revelation doon sa pastor mo, kailangan lumabas ka na. Dahil yun sabi ng propeta. Dahil sabi niya, no? If anyone can knock down the revelation of the pastor, you better find another church. So, yan ang sabi niya. So, na kailangan, nasa order. No? Hindi pwedeng manguna ang deacon sa church, sa pastor. So, yan ay kailangan, nasa kayisan. Yan ay sa loob ng church. So, ilagay natin ngayon sa loob ng pamilya. So, sino ang inilagay ng ulo ng Diyos doon sa tahanan? Ang lalaki. Di ba? Hindi ang babae. Kaya, huwag nawang mangyari na yung babae sa loob ng tahanan, yun ang boss. No? Kailangan, ang lalaki pa rin ang siyang head of the family. Dahil siya ang ulo. Di ba sabi ito sa Colosas? Na sabi niya, ang ulo ni Kristo ay ang Ama. Si Kristo ang kanyang katawan. Ang ulo ng Iglesia ay si Kristo. No? Ang katawan ay ang Iglesia. Kaya hindi natin pwede pangunahan si Kristo sa mga bagay na gusto niya para sa atin. Sasabihin natin, Lord, gusto ko po ng ganito. Lord, gusto ko po ng ganoon. No? Kung hindi, Lord, thy will be done. According to thy word, thy will be done. No? So mga ganoong pamamaraan, hindi tayo pwede na maging mataas pa sa ating Panginoon. Hindi tayo pwede na maging mataas pa sa ating pastor. Bilang babae, hindi tayo pwede, o kayo mga babae, hindi pwede na maging mas mataas pa kayo sa inyong mga asawang lalaki. No? Ito ang nakakalungkot. Kapag ka sa loob ng tahanan, ang lalaki ay walang trabaho, ito ngayon ang problema. No? Pari na under-under na lang yung babae. Utusan yung lalaki, no? Ganito na lang ginagawa niya. Tapos hindi sigawan pa, palipasa, siya ang nagiging breadwinner, yun ang nakakalungkot. Kaya tayo mga lalaki, kailangan ipakita natin na kaya natin buhayin ang ating mga pamilya. No? Huwag nating hayaan na yung mga babae ang siyang bubuhay para sa atin. Kasi yun ang magiging susi nila para, kumbaga, ibaba ang iyong pagkalalaki bilang isang ama. So, kailangan si Kristo, ang ulo ng Iglesia, ang babae, ang katawan ng lalaki, ang ulo ng babae. So, yan ang order ng salita. Ngayon, pagdating sa salita ng Diyos, no? Meron tayong bagay na dapat na sundan. Una, ang sabi natin, no? Ang salita ng Diyos, ito ang pinaka-absolute. Hindi tayo pwedeng lumihis dito o lumabas dito. No? Ikalawa, kailangan natin ang mensahe, no? Na siyang liwanag nito salita. No? Kaya kung wala ito, kung ito lang ang babasahin natin, paano natin maunawaan ito? No? Kaya nga, ang Diyos ay nagpadala ng mensahero sa ating kapanahunan upang bigyan tayo ng enlightenment, no? Revelation sa kanyang salita upang maunawaan natin ito. No? Ang mensahe sa ating kapanahunan ay kailangan natin. Hindi natin pwedeng ibaliwala ito. No? No? Maraming mga iglesia, maraming mga church leader, ito hindi na gaano pinapansin. No? Ang sabi nila, meron namang Bible. No? Ang kailangan lang natin, enlightenment.
Pero paano natin maunawaan ito? E di sana, noon pa man naunawaan na ng ito. No? Hindi na nangailangan ng mensahero para maibigay ang kapahayagan dito, kaunawaan. No? Bakit? Dahil the church is built upon the rock of revelation. Kailangan natin ang kapahayagan ng Holy Spirit upang maunawaan natin sa kanyang salita. At kapag naunawaan natin ito, maila-line up natin ang ating sarili sa salita ng Diyos, no? Dahil siya ang liwanag ng ating buhay. No? Ang liwanag na yan ang ating buhay. Di ba? Kung halimbawa ikaw ay naglalakad sa isang madilim na lugar, no? Ang liwanag, ang kalagayan mo ngayon ay patungo sa kapahamakan. Maaaring halimbawa sa kagubatan, magdilim. No? Hindi mo alam kung ano yung pinapasok mo, dinadaanan mo. Maaaring mahulog ka sa bangin. No? Pero kung may liwanag, no? Ang liwanag na yan ang buhay mo. Yan ang magliligtas sa iyo, yan ang mag-iingat sa iyo, yan ang gagabay sa iyo, patungo sa iyong patutunguhan ng ligtas. So gayon din sa ating kapanahonan ngayon. Kahit na ang mensahe ito ang liwanag ng salita na ibinigay ng Diyos, kailangan po natin itong liwanag na ito, ang mensahe ito sa ating kapanahunan, upang ang daan patungo sa kaharian na bawat isa ay maasam na mapasama sa rapture, no? Hindi ka pwede mapasama sa rapture kung hindi mo alam ito. Hindi mo alam ang mensahe. Dahil ang mensahe, no? Ito ang magdadala ng buhay sa iyo. Magbibigay buhay, no? Sa kanyang salita. Kaya mga kapatid, ayaw ko ng pagkahabaan pa, marahil ay sapat na sa akin na makakapagbahagi sa inyo. Ito ay paalala lamang na sa bawat isa sa atin na tumanggap ng mensahe, pagyamanin po natin itong mensahe. Kung paano binabasa natin itong Bible, basahin din natin ito. Dahil dito natin makikita ang tunay na liwanag na sinasabi nito. Kaya uli, hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Amen. Kailangan po natin itong dalawang bagay na ito. No? Ngayon, kung halimbawa hindi ka maunawaan sa mensahe, balikan mo itong scripture. No? Tingnan mo. Ngayon, kung halimbawa, dito sa scripture na ito, medyo malabo sa iyo sa isang bahagi, humanap ka ng ibang bahagi nitong kasulatan na nagdadaktil dun sa isang bahagi na nais mo na makuha ang kaliwanagan. Hindi po tayo pwedeng manatili na magbase sa isa lamang bahagi. 2 or 3 witnesses ang kailangan natin upang ang isang bagay ay maging totoo. At kailangan din natin ng dalawa o tatlong bahagi ng mensahe upang masabi natin na ang kaunawaan na nasa atin ay tama. Hindi tayo pwede na, dibawa, nakita natin ang isang bahagi nito, ito pala sinasabi nitong mensahe nito o ng scripture na ito. Hindi tayo pwede maging tiyak doon. No? Kailangan natin, palagi, kung dito man sa scripture, kailangan natin 2 o 3 totoo para makita natin ang katotohanan. At kailangan din natin ng 2 o 3 patotoo sa mensahe upang makita natin na tama at totoo ang ating pagkaunawa. So, marahil hanggang doon lamang po ako. At magandang hapon po sa bawat isa. Salamat po sa inyong pakikinig.